Ang arkitekto ng kapayapaan. Si Desmond Tutu ay isang Afrikanong itim na ipinanganak sa Timog, Africa noong ika-7 ng Oktubre 1931. Noong kapanahon ng iyon, nakaranas ng diskriminasyon ng kanyang uri dahil sa pinalaganap na pass law system, kung saan bawal lumabas nang walang dalang pass ang mga Afrikanong itim na may edad na 16 pataas dahil sila ay mahuhuli ng pulis. Namulat si Desmond Tutu sa diskriminasyong ito sa burang edad pa lamang. Ito ay noong kasama niya ang kanyang ama na hinarang ng mga pulis at hiningan ng pass kahit na hindi siya saklaw sa pass law system sapagkat siya ay isang edukadong tao. Nang matapos ang kursong theology sa Inglaterra, bumalik si Desmond Tutu sa Timog, Africa at nakaramdam muli ng diskriminasyon. Sa isang picnic kasama ang kanyang pamilya sa tabing dagat, nakita ni Desmond Tutu na nahati ito sa dalawa. Ang pangit na panig ay para sa mga itim at yung maganda ay para sa mga puti. Dito hiniling ng kanyang anak na maglaro kasama ang mga puti. Nasaktan at nadurog ang puso niya dahil hindi maaring makapaglaro ang anak niya roon at hirap siyang pagsabihan ito. Nang taong 1986, naging arsobispo si Desmond Tutu sa Cape Town at dito siya nagtalaga ng 3 layunin. Ang 2 layunin ay para sa gawain ng simbahang Anglican at ang isa ay para sa kalayaan ng lahat ng mga taga-Timog Africa, maging puti man o itim. Naisakatuparan ang 3 layuning ito nang maihalal si Nelson Mandela bilang unang demokratikong pangulo sa bansa noong ika-27 ng Abril 1994. Marami ang nagtipon-tipon para masaksihan ang inaugurasyon ni Mandela. Kabilang narito ang kanyang anak na babae, ilan sa pinuno ng security forces at mga pulis, at iba pang mga mahahalagang leader. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, siya ay naging isa sa mga bilanggo. Kahit na naranasan ni Mandela ang maapi, makutya, matugis at makulong, siya ay naging simbolo ng kapatawaran at kapayapaan na siyang nakapagpakita na isa siyang matapang na alagad ng pagkakaisa. Simula noong araw na iyon, ang kanilang bayan ay humanap ng iba't ibang paraan upang manumbalik ang dignidad at pagkatao ng mga taong nanahimik at binalawala. Si Desmond Tutu ay itinalaga ni Mandela upang makiisa sa Komisyon ng Katotohanan at Muling Pagkakasundo para sa pagkakaroon ng pagkakaisa at makabuo ng mga panukalang makatutulong sa mga taga-Timog Africa. Ang kanilang slogan ay "Mapait ang katotohanan, ngunit nakamamatay ang pananahimik lamang." Noong Enero ng 1997, nalaman ni Desmond Tutu na siya ay may prostate cancer. Tinanggap at nagpasalamat siya sa dinadanas niyang sakit sapagkat ito ang nakapagbukas ng kanyang isipan sa mga bagay na binabaliwala niya noon tulad ng kanyang pamilya. Sa kabila ng sakit na dinanas, namamangha niyang binalikan ang kanyang mga napagdaanan at nasaksihan sa buhay. At dito na nagtatapos ang arkitekto ng kapayapaan. Marami ang naapektuhan sa diskriminasyong ipinakita sa mga mamamayan ng Timog Africa noon nang dahil sa pass law system. Ipinakita ng sistemang ito na ang pribilehiyo sa buhay ay nakabatay sa kulay ng mga tao kung saan mas nakataas ang mga puti kaysa sa mga itim. Dahil din sa sistemang ito, ang human rights na likas sa bawat isa anuman ang katangian ay patuloy na naaapakan. Isa itong matinding pagsubok at sakit na pinagdaanan ng mga taga-Timog Africa upang manumbalik ang kapayapaan at kalayaan sa kanilang bansa. Itong masakit na katotohanan ay hindi pumigil sa kanila upang makamit ang magandang kinabukasan tulad ni Desmond Tutu at Nelson Mandela na nagsilbing inspirasyon para sa kalayaan, karapatan, kapayapaan, kabutihan at pagkakaisa ng bawat isa.